konting kaalaman sa mga kukuha ng travel pass. Sa mga uuwi po ng probinsya, meron po tayong mga process, meron po tayong mga needs, requirements na hinihingi bago tayo makakuha ng swab test. At ito po ang ating tatalakayin sa video ito. So, abangan nyo po at tapusin nyo po para mas maintindihan po natin. Una, kailangan po lamang natin magpa-test. At ang result po ng test na yon, ipapakita po natin sa barangay para po bigyan tayo ng barangay clearance. And then, next step is punta tayo ng center or malapit na health center para kukunin natin yung medical natin. So, yun po. Kailangan po ang requirements po ng pagkuha ng medical certificate is barangay clearance. Ayan. So, bago po tayo makakuha ng travel pass, kailangan po yung ating certificate na galing sa barangay at saka sa health center. Ito po yung mga needs natin para makakuha tayo ng travel pass, barangay certificate, swab test, saka medical certificate at letter of acceptance which is not included. So, paano nga ba tayo makakakuha ng travel pass? Pupunta po tayo sa PNP kung saan nasasakop yung barangay natin. So, from there, hihingan tayo ng barangay certificate or barangay clearance, medical certificate, at saka yung letter of acceptance. So, yung letter of acceptance, makukuha po natin yun sa barangay na pupunta natin, which is kung uwi tayo ng province, kung saan tayo pupunta, doon po tayo hihingi ng letter of acceptance. So, much better po, bago tayo kumuha ng travel pa sa police station, kung saan sakop ang barangay na ini-stayhan natin dito sa Metro Manila or saan man kayo dito, o saan man kayo, tapos uwi kayo ng probinsya, bali, dapat meron po tayo ng barangay clearance, meron tayong certificate of employment, meron tayong medical certificate, at saka letter of acceptance. Sa mga OFW kagaya ko, hindi na po kailangan yung certificate of employment. Papakita lang po natin yung passport natin, and then barangay clearance, medical certificate, at the same time yung letter of acceptance, which is i-message natin yung family natin dun sa barangay na pupunta natin, and then i-forward sa atin yung letter na yun or yung letter of acceptance na binigay sa kanila ng barangay, which is allowed ka na makapasok dun sa barangay nyo or makauwi. So yun po guys, huwag pong kakalimutan yung tatlong pinakamahalaga po na certificate or papers para makakuha po tayo ng travel pass. Papakita ko po sa iyo ang mga example ng mga requirements. Yan po, sana makatulong yung ating video ngayon sa mga uwi ng probinsya. Have a safe trip and please like, subscribe, and share my video. Salamat po. Does it feel like the way you look that much? Oh baby, you should go and love yourself.